So yan po yung ating mga feeds na may halong mga tira-tirang kanin. At saka yung ibang manok natin dito ay ayun na, gutom na ata to sila. Ayan o. So yun, pakainin natin sila at yan. Sige boy, go boy. Ito dito boy. Yan o. Ang dami na nila. Ginauban. Ganado de kay sila mukhaon basta tag-init ba? Ha? Ganado kay sila mukhaon basta tag-init. Nasulod lang isa sa kuan. Daghana na nilag balik ko. Yorot na ba tanan? Wala tayo pakanuno dito nga uban ba? Ay pa abugon tong upat boy itong punta dire. Diga. Daghan na kayo sila balik ko. So okay to dahil kailangan talaga natin magparami ng manok kasi ang plano ko, isa sa plano ko dito ay mag-mix na lang. Hindi siguro yung pure breed na sampin, pure breed na basilan. Kasi nga may kinakausap ako na mga restaurant na ako yung mag-supply sa kanila. Pero yun nga, kung mag-supply tayo, ilan lang po yung ating inahin dito, kulang. So kailangan pipili ako dito ng mga gawin natin na breeder kasi kulang ang 30 na inahin po natin dito. Mga 100 yung target natin, pwede na siguro kahit weekly nasa 30 to 40. So yun. So yun nga ang plano natin dito kapag native kasi meat type. Kasi dati may kinakausap ako ng mga restaurant. Bali mga 1 year ago, ang problema is na palagi ako ma-short supply kasi sa mga sisiyo pa lang natin ay meron nang bumibili. So ang nangyari ay hindi talaga ako nakapag-supply. So mas maganda kasi yon na makasupply tayo sa isang restaurant kasi weekly ay meron tayong ma-estimate na pwede natin kitain sa ating manukan, di ba? So at least ngayon medyo dumami na yung ating mga manok dito. Para kasi parang mapapahiya tayo doon sa may-ari na nagsabi tayong kaya natin mag-supply ng ganito kadami. Ang ending wala tayong maibenta sa kanila. Parang nakakahiya, di ba? So kailangan magparami ako ng breeder at saka yun nga subukan natin gagamit po ng incubator po dito. Kahit mga this year lang, kahit yung masimula natin mga around 30 to 50 lang na mga inahin na manok, kahit 25 na lang na weekly na pwede nating ma-out, pwede na siguro. At least nakapagsimula na tayo mag-supply sa isang restaurant.
So meron pa tayo doon sa kulungan. Ang dami po nating mga sisiw doon. Baka next month tingnan nyo na lang, baka pwede na akong magdandahan kahit tag 15 lang or 10 lang every week, at least nagsimula nang mag-supply, di ba? Akala ko nga dito sa lugar, dito sa Bukidnon, nung naguna ako dito ay walang gusto ng mga ng native chicken ng mga restaurant, kasi kadalasan talaga mga broiler talaga yung kanilang binibili. Yun nga pala ang hindi lang natin alam, marami palang gusto na magpa-supply ng native chicken, pero ilan lang po yung kaya makapag-supply ng mga native chicken sa ngayong panahon, kasi ilan lang po yung nag-alaga ng native chicken. Kung ganun ang sitwasyon, edi mas advantage po dito sa akin kasi mga native chicken. So gawin ko dyan para ma-avoid din po yung ating inbreeding, kasi mag-focus tayo sa meat type, Basilan cross Sampen, Sampen cross Basilan, ganun yung isa sa mga plano ho natin, di ba? Yan isa, sobrang laki niyan. Ito yung plano ko na i-crossbreed ko sa Sampen, kasi nga umabot po ito ng mga 3 kilos mahigit, pero bata pa yan, nasa mga 6 months pa yan. Yan o. Tsaka yung isa, yung talisay, kung halimbawa kung consistent lang tayo, kung darating ang panahon na consistent tayo makapag-supply ng at least mga 50 every week, so dapat once a month kahit mga 100 plus lang yung ma-dispose natin, malaking bagay na yon dito sa ating manukan. Kahit sa isang kainan lang to kulang. So yun na iba, mga sisiw na iba. So ang ganda ng panahon ngayon, walang ulan. 3 days na walang ulan dito sa Bukidnon. Grabe ang init kanina. So kaya nakita ko kanina, marami din silang mga mga itlog kanina. Yun ang gusto ng manok, yung tag-init. Next month, ngayon July, next month August na. So off season na. Nung nakaraan na off season, ang daming hindi nangingitlog dito, mga 2 buwan o 3 buwan ata ako naghintay. Nagbalik silang itlog, nag-off season sila by August, September, October, November na sila nagbalik sa pangingitlog ng ating mga inahin. So ngayon, tingnan naman natin for the month of August kung ano yung naging sitwasyon natin dito. Yan. Lakas silang kumain, kulang pa yung iba. So minsan ang ginagamit ko dito na 1:8 ratio, okay lang pala. Maganda din yung fertility rate ng kailang mga itlog. Kasi sinubukan ko 8 na Sampen, tapos isa lang ang tandang na ginagamit ko. Okay naman. Marami namang mga itlog na napipisa. Ang gusto pala sa sa mga yung nakausap ko ng isa na restaurant, ayaw nila yung umabot na ng 2 kilos pala. Ang gusto lang nila mga 1 kilo, 1 and 1/4. Hanggang dyan lang. Hindi yung sobrang tanda na din. Ang gusto nila
mga 10 weeks, mga 3 months or 10 weeks. Yun ang gusto daw nila kasi nga malambot pa po yung karne ng native chicken. Kasi pag may edad na daw, ang tagal daw maluto. Magreklamo na siguro ang mga customer. So at least pag may 1 kilo dito, at least direct na natin siyang i-supply agad sa mga kainan. Pero sa ngayon ha, marami pa rin akong available na mga pure basilan at saka mga pure sampen. Sa ngayon lang, baka mga 3 months siguro, simula ngayon, baka magbago na po yung ating breeding. Dahil nga may iba tayong mga plano, may direction tayo sa ating manukan. Pero sa ngayon, sampen at basilan na pure, kung gusto nyo bumili sa akin, may available po tayo. So message lang kayo sa ating page na Just Ruin Channel.